Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Police Executive Master Sergeant Renato Robles. Ngayong araw ng linggo, makakasama natin bilang guest co-host si Miss Steffi Herona Platon, Miss Universe Philippines Quirino 2024. Magandang umaga sa iyo po, ma'am. Magandang umaga, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Huwag po nating kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PCAG, Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents ngayong araw ng linggo. Ipinakita ng Nueva Ecija Police Provincial Office ang kahandaan nito sa pagtugon sa mga sakuna sa pamamagitan ng inspeksyon ng search and rescue equipment na isinagawa sa Camp General Mariano N. Llanera sa Cabanatuan City. Pinangunahan ni Police Colonel Richie R. Clarabal, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, ang aktibidad na layuning tiyakin ang kahandaan at maayos na kondisyon ng search and rescue equipment at personnel na maaring i-deploy sa oras ng emergency at kalamidad. Kabilang sa mga sinuri ang mga SAR boxes na may medical at emergency rescue supply, life-saving equipment, communication devices at mobility asset. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Police Colonel Clarabal, ang paghahanda sa sakuna ay hindi lamang isang obligasyon kundi isang pagpapakita ng tunay na malasakit sa kaligtasan ng komunidad. Hinihikayat din niya ang lahat ng personnel na tiyaking laging nasa maayos na kondisyon, pati na ang kanilang kagamitan, updated ang disaster response plan at matatag ang koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan at disaster management offices. Mula po dito sa tanggapan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrol Van Adrian Tayaw nagpapalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Police Community Relations Month, nagsagawa ang Police Regional Office 3 ng isang bloodletting activity sa Camp Captain Julian, Olivas, City of San Fernando, Pampanga. Isinagawang aktibidad katuwang ang Jose B. Lingad Memorial Regional Hospital na naglalayong makalikom ng sapat na dugo upang makatulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang blood transfusion. Sa pamamagitan ng bloodletting activity, muling ipinakita ng Police Regional Office 3 ang dedikasyon nito sa paglilingkod sa komunidad, hindi lamang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaisan, kundi maging sa pagsusulong ng malasakit, voluntaryong paglilingkod at pagtulong sa pagligtas ng buhay. Ito ang patunay na sa ilalim ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, patuloy na isinusulong ng kapulisan
ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula po dito sa tanggapan ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, ako po si Patrol Van Adrian Tayaw nagpapalita para sa Police News Network. Alagad ng para sa tagataguyod ng Balitang Pulis. Formal nang sinimulan ng Police Regional Office 10 ang pagdiriwang ng ika-31 Police Community Relations o PCR Month sa pamamagitan ng sabayang kick-off ceremonies sa lahat ng Provincial Police Offices at City Police Offices sa Northern Mindanao nitong Hulyo 6, 2026. Tinagurian ang buong buwan ng Hulyo bilang PCR Month. Sa Camp Alagar, pinangunahan ng Pro-10 ang regional kick-off na dinaluhan ni NAPOCOM Regional Director Attorney Ramon Alfredo E. de la Cruz bilang guest of honor and speaker. Tampok sa programa ang pagkilala sa mga pulis na nagpakita ng natatanging serbisyo sa kampanya laban sa ilegal na droga, smuggling at sa pagtulong sa komunidad. Kasabay nito, nagsagawa rin ng kick-off ceremonies ang Bukidnon, Camiguin, Lanao del Norte, Misamis Oriental at Misamis Occidental Police Provincial Office. Gayon din ang Cagayan de Oro City at Iligan City Police Office. Binigyang diin din sa kani-kanilang programa ang pagpapalakas ng ugnayan ng kapulisan at mamamayan sa pamamagitan ng community engagement, stakeholder recognition, outreach activities, at mga programang nagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan. Sa kanilang mga mensahe, hinihikayat ng mga opisyal ng lokal ng pamahalaan, DILG, NAPOCOM, Academe, at iba pang stakeholders ang patuloy ng pagkakaisa ng komunidad at kapulisan upang mapanatili ang ligtas at maayos na pamayanan. Ayon sa Pro-10, ang pagdiriwang ng PCR Month ay paalala na ang kapayapaan ay hindi lamang responsibilidad ng kapulisan, kundi ng buong komunidad. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng mga mamamayan, lokal na pamahalaan at iba pang sektor, mas magiging epektibo ang papigil sa krimen at pagpapatatag ng tiwala sa pagitan ng pulis at ng publiko. Sa buong buwan ng Hulyo, magsasagawa ang Pro-10 ng iba't ibang community outreach programs, dialogues, at partnership building activities bilang bahagi ng 31st PCR Month at pagpapatuloy ng pagsusulong ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mas pinaigting ng Romblon Police Provincial Office ang kampanya para sa pangangalaga ng kalikasan sa pamamagitan ng paglulunsad ng Project 3 o Take Responsibility for the Enhancement of the Environment, kasabay ng isinagawang mangrove planting activity sa Ginablan Mangrove and Bird Sanctuary sa Barangay Ginablan, Romblon. Pinangunahan ang aktibidad ni Provincial Director Police Colonel Rexton F. Sawi kasama si Attorney Adrian F. Ducat ng National Police Commission Romblon bilang suporta sa mga programa ng Philippine National Police at ng pamahalaan laban sa climate change, pagkawala ng biodiversity at pagkasira ng kalikasan. Sa isinagawang aktibidad, nakapagtanim ang mga kalahok ng kabuuang 600 mangrove propagules na inaasahang makatutulong sa rehabilitasyon ng mga baybayin, pagpigil sa coastal erosion, pagpapalakas ng marine biodiversity at pagbibigay ng protection laban sa storm surge. Nakiisa rin sa programa ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kabilang ang Romblon Municipal Police Station, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, Municipal Agriculture Office, Municipal Environment and Natural Resources Office at iba pang mga katuwang sa pangangalaga ng kalikasan.
Sa pamamagitan ng Project 3, muling pinagtitibay ng Romblon Police Provincial Office ang kanilang pangako na maging katuwang ng mamamayan sa pagtataguyod ng isang mas ligtas, mas luntian at mas matatag na komunidad para sa susunod na henerasyon. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Dara Palogme, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Dalawang regional most wanted persons ang matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Cavite Police Provincial Office sa magkahiwalay na law enforcement operations noong July 6, 2026. Sa unang operasyon, bandang alas 11 ng gabi, naaresto sa Barangay Paliko 2, Imo City ang Rock No. 6 Regional Most Wanted Person sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng Tansa Municipal Police Station at Cavite Maritime Police Station. Nahaharap ang akusado sa dalawang kasong may kaugnayan sa murder at rape na kapwa may inilabas na warrant of arrest at walang inirekomendang piyansa. Samantala, bandang alas 10 ng gabi, naaresto rin ng mga operatiba ng Magallanes Municipal Police Station sa Barangay San Agustin, Magallanes, Cavite ang isa pang regional level most wanted person. Ang akusado ay nahaharap sa kasong murder sa ilalim ng revised penal code at wala ring inirekomendang piyansa. Kapwa ipinaalam sa mga akusado ang kanilang mga karapatang konstitusyonal at tinala sa kanilang himpilan ng pulisya para sa dokumentasyon at kaukulang legal na proseso. Patuloy ang Cavite Police Provincial Office sa pinaigting na kampanya laban sa mga wanted persons upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan. Mula dito sa Cavite Police Provincial Public Information Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Emerson Nabido, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa mga Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Bago po tayo magtapos, muling nagpapaalala ang pambansang pulisya. Kaugnay sa nalalapit na parliamentarya eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pinaaalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagmatyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ng fake news sa BARARM, ugaliing mag-fact check at magbahagi lamang ng tama at beripikadong mapagkakatiwalaang impormasyon upang mamanatili at kapayapaan at kaayusan at pagkakaisa sa komunidad. Maraming salamat, Miss Steffi, sa pagpapaunlak bilang co-host ng ating programa. Baka may nais po kayong batiin, pasalamatan, nais i-promote ng inyong mga upcoming activities or advocacies. Isang karangalan po ang makapaglingkod at magbahagi sa ating mga kababayan. Nais ko pong bumati sa ating mga kaibigang reservist at PNP ngayong linggo. Pinapasalamatan at binabati ko rin po si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, at PKG Command Group na pinamumunuhan ni Police Brigadier General Vina Habana Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, Police Colonel Joel Alda, sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami
ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Police Executive Master Sergeant Renato Robles. At ako naman po si Miss Steffi Herona Platon, Miss Universe Philippines Quirino 2024. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.